Magandang araw mga ka-stroke. Ayan. So, kumusta ang ating araw, mga nagdaan, ng mga mainit na ulo? So, for today's video, ay ipapakita ko sa inyo ang mga dapat gawin. Ayan. At mga dapat na exercise at stretching kung wala kang PT. Ayan. Makakasurvive po tayo ng walang PT. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mga dapat gawin. Ayan. Kaya ang title nito ay wala kang PT, wala kang physical therapist, ganito ang gagawin mo. So, bago ko po natin ipakita yan, ay tayo po ay lalo na sa mga bago pa lang dito sa akin channel, ay atin pong i-subscribe ang channel na ito at inyo na rin i-like at pindutin ang notification bell para updated kayo tungkol sa mga sa stroke at sa unti-unting pagbangon ng stroke. Ayan. Kahit pa ikaw ay matagal nang na-stroke. At inyo na rin i-share para may bahagi natin sa ating mga kapatid na na-stroke. Ayan, ang ating exercise at unti-unting pagbangon. Ayan. So, ang gagawin po natin ay step by step. Umpisa po natin sa kamay. Okay? Samahan niyo ako ha. So, bago natin na gawin yung pinaka-exercise sa kamay, ay papakita ko po muna sa inyo ang konting masahe ng ikaw mag-isa. Yan. Hindi mo kailangan ng PT. Yan. So, all you have to do is follow step by step. So, ayan. So, ipatong ang kamay sa lamesa. Ayan. Ganito. Diba? Nakaganito. Ayan. Patong na ganyan. Tapos, open all the fingers. Ayan. Sa pamamagitan ng malakas na bahagi ng kamay ay tutulungan. Siya po ang magiging PT natin. Ang ating malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Isa-isang ibubukas. Ayan. So, ganyan po. Baba natin ng konti camera. Ayan. So, ganyan. Ganyan po. All you have to do is massage your arm. Ganito pong pagmamasahe. Ayan. Pero naka-open po lahat ng fingers sa ibabaw ng lamesa. Ayan, ganyan po. Ayan. Mararamdaman ninyo ang pagdaloy ng kanyang kuryente papunta rito sa daliri. Ayan. Ulit-ulit lang. Ayan. Pwede po siyang 10 o 5. Ayan, ganyan. Pero, ulitin po natin yan ng 3 beses. Ganyan po. Ganyan. Ganyan. Pagkatapos, ay pagpagan ang libag. At amuyin. Amoy ipot. So, ganyan po gagawin. Ayan. Pagkatapos, ang sunod ay, ayan, nakaganyan siya. I-stretch natin ang daliri pataas. Ayan, ganyan. Ayan. Pwede rin 10 seconds siya or 5 seconds kung nahihirapan, nasasaktan. Ganito po. For example, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos yung isa naman. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, lahat po ng daliri. 1, 2, 3, 4, 5. Suro, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod ay yung lalaki. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so ganun po. Masahe, tapos i-stretch nyo ng pataas, isa-isa ang daliri. Ayan, nasabayan nyo po ba ako? Alright.
Very good. Okay, ang sunod ay ang wrist exercise. Ayan. So, gagawin po natin, di nakaganyan. Ayan, ipapatong niya pong ganyan. Ayan, ibubukas niyo yung daliring ganyan. Ayan, tapos hawakan niyo po dito. Tapos itataas siyang ganyan. Ayan. Ayan, pwede siyang 10 seconds or 5 seconds. Parang ganito. Ayan, 1, 2, ang bilang isa taas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kahit po sa rehab ay ganyan po ang ginagawa nila. Meron din po sila roong MT, ibig sabihin massage therapist. Yung po ginagawa ng stretching bago mag-umpisa ang exercise. Ayan, tinataas po yan. Ayan, ganyan. Pwedeng 5 pero pinakamaganda 10 10, 12, ganyan. Tapos 3 sets din. Ang sunod naman ay side to side stretching. Ayan, ito rin pong kamay. Ganito ang gagawin natin. Ayan. Ganyan po. Ayan. Pwede rin 10. Ayan. 3. Ayan. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tapos ang sunod ay paikutin po siya. Ayan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, pwede rin 10, pero 5 ang ginawa natin, tapos clockwise, pabalik naman. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganyan po. Ayan. At mararamdaman nyo po dito sa wrist ang tama niya. Ayan. Para po siya ay mabuhay ang ugat na natutulog. Susunod naman po natin ay elbow in and out. Ayan. So, nakaganyan po, di ba? Ayan. O pwede rin nakaganyan. Pero kadalasan ay nakaganito eh. Ayan. So, ipapatong ulit natin sa lamesa. Ayan. Nakabuka ulit ang daliri. Ayan. So, nakaganyan. Nakaliko siya. Hawakan po natin ito. Kamay ng malakas nating kamay. Hawakan po siya dito. Ayan. Kung mas maganda, kung madadakot nyo ng lahat, mas maganda. Ito talaga eh. Ang persa talaga niya ay nandito sa hinlalaki, hintuturo, at hinlalato. Ayan. Ganito po ang gagawin. Ayan. Elbow in. Tapos, elbow out. Ayan. Pwede ring 10 seconds. O 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan sagad siya. Sagad. Ayan. 6, ayan. 7, ayan, and so on and so on. So, pwedeng 10 seconds, pwedeng 5 seconds. Pabalik-balik lang siyang ganyan. Ayan. Para, kasi ito, pag nag-lock, masakit na pagka tinutuwid. Lagi nakaganyan siya. Ayan. Papatong mo sa lamesa, diba, nakaliko pa din siya. Kaya, dahan-dahan yung ikaganyan. Ayan, nahihila po siya. Ayan. Tiisin nyo lang ang sakit, talagang masakit yan. Pero kailangan, especially doon sa napakatagal na stroke na matagal na nakabengkong, nag-freeze na. Ayan. Pero doon po sa mga bago-bago pa lamang, ayan po, hindi pa masyadong masakit yan. So, yun po ang gawin nyong exercise para sa elbow. Alright. So, next ay itataas po natin ang ating kamay gamit din ang malakas na
bahagi ng kamay. Itataas natin ang mahinang kamay. Ito po ang aking mahinang kamay. Itong may silver. So, ganito po ang gagawin natin. Pagtatagupin po natin ang ating mga daliri, ganyan. Ayan. Tapos, diretso pa po ganyan. Itataas po natin. Overhead reaching. Ayan. Bilang po tayo ng 5 seconds. Ayan. Ayan. 1, 2, kailangan tuwid po ang baraso. 3, ayan. 4, 5, kailangan nakatuwid siya kahit pati pagbaba, nakatuwid siya, ganyan. Ayan. Tapos next po ay ang side to side reaching, ayan. Dito po tayo mag-umpisa sa gitna. Pag ganito po. Kasama po ang ulo paglingon na yan. 1, 2, 3, yan. 4, ayan. 5, 6, ayan, ganun po. Ang side to side reaching. So, sunod po ay diagonal reaching. Ayan, papatong po natin dito sa kanang tuhod. Tapos papaganito po. Tigli-lima din sila, diagonal. Kaliwat kanan. So, ganito po. 1, 2, 3, aray, sakit sa balikat. 4, and 5. Ayan. Tapos dito po naman sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun po. Ayan. Tapos po ay front. Ayan. Para ma-exercise naman ang likod at saka ang kamay din. Ayan, nakaganyan po. Pag ganyan po. 1. Teka, asin ko salmin para mas maganda. Hindi nyo kasi nakikita eh. Maganda rin po kami persa sa mukha eh. Nakaganyan. 1. Ayan. 2. 3. 4. Mas mahirap pa rin. 5. Ayan. So, alam nyo ba kung ano mararamdaman nyo dyan? Dito po sa balikat yan. Especially doon sa mga frozen shoulder. Ayan. Yan po ay magandang exercise. Kaya nga lang, sa mga frozen shoulders ay medyo masakit yan. At kahit nandun kayo sa stroke rehab, ayan din po ang gagawin nila sa inyo. At lagi nilang sasabihin na gawin nyo yan araw-araw. Yan, ganun din ang sasabihin nila. Ayan. Tsaka lagi nilang sinasabi na ang makapagpapagaling talaga ay laging iginagalaw ang kamay. Ayan. Kahit sa paa, ganun din. Yung po susunod natin sa sunod na video, ang paa. So, hindi pa po tayo tapos. Ang sunod, at ito na po ang pinakahuli na exercise sa ating kamay, ay kailangan natin ng kahit na anong basahan o kahit na anong tela. Yan. Gagamitin din po natin sa lamesa. Halimbawa, ito mahinang kamay. Kapag ganyan po, kaya ganyan. Side to side, punas. Ayan, ganyan. Ayan. Pero kung hindi pa siya, mahina pa siya, ang gagawin nyo po ay gagamitin natin ang malakas na bagay ng kamay at papasok po rito sa pagitan ng mga daliri. Ayan. Tapos nakapatong siya sa lamesa. Ayan. Pag mahina pa, tutulungan ng malakas na bagay ng kamay. Tapos ganyan din po, side to side. Ayan. Pwede rin 10 seconds or 5 seconds. Ayan. Ganyan. Ayan. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, ayan. 5. Sunod ay
Paharap naman. Ayan. 1, 2, 3, 5. Ayan. So, tasunod ay gagawa tayo ng circle. Kung magagawa ninyo na isang kamay, mas maganda. Yung parang pa ganyan. O, circle. 1. Parang nagpupunos ka rin lang ng lamesa na kinainan eh. Pero kung hindi pa nga kaya, ito, ganito po ang paggamit ng pagtulong ng isang kamay. Pero siya po ay alalay lang, gagamitin nyo rin po ang persa ng mahinang bahagi natin ng mga na-stroke na kamay. Yan. Circle. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise. 1, yan. 2, 3, 4, 5. O, diba? O, yan po ang ating exercise. Yan po ang lagi natin gawin. Isama nyo rin po yan sa inyong daily routine. At napakagandang exercise niyan at stretching para sa kamay. So, yun po ang ating nagawang stretching at saka exercise. Isama nyo po yan sa daily routine pagkakagising sa umaga. Para pagising sa umaga ay nagandang gawin nyo para gumagalaw siya. Importante kasi sa mga na-stroke, yung mga mahinang bahagi ng katawan ay naigagalaw. At di yan talaga natin na makikita ang unti-unti niyang paggaan sa pagkilos. Yan. So, karamihan po sa atin na-stroke pagka yung pagising ko minsan sa umaga, mag-almusal ka, diba? Tapos, pagkatapos nun, uupo ka na. Manonood ka na ng TV. Yan pong ating madalas na sakit yung tamaan ka ng tamad. Nakakatamad, diba? Talaga naman, napakasarap pumiga. Napakasarap pumupo. Mag-exercise ka, masasaktan ka lang. Pero kailangan po kailangan gawin yun. Tandaan mo, pag napatuto ka sa TV at mag-movie marathon ka na lamang, diyan na papasok ngayon yung mawawalan ka ng gana, mag-exercise. Ayan, kailangan labanan mo yan. Kasi ang number 1 talagang magpapagaling sa iyo ay kinakailangan ikaw ay laging gumagalaw ang kamay. Yun ang isang kuwan ng kamay Laging gumagalaw. Tapos wag kang magtatagal talaga sa isang pwesto. Magpalipat-lipat ka para yung kumikilos ka, ganon. At lagi nyo rin po itong tatandaan. Ang sikreto ng mahinang bahagi ng ating tinamaan na stroke ay ang movements. Ayan, lagi siyang gumagalaw. Laging gumagalaw. Yun lang lagi. Kahit sa rehab, yan ang sasabihin. Galaw ng galaw ang kamay. Kung may gagalaw, galaw ng galaw. Kung may pati daliri, kung may bubukas, ayan, galaw lang ng galaw. Kasi ang sikreto, para gumaan ang iyong tinamaan ng stroke. Lagi ko nga sinasabi sa inyo na ang lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. Kaya hindi laging habang panahon ay ganyan. Ngayon tutulungan din natin ang ating sarili para tayo ay makabangon. Hindi yung tayo magmumukmuk lang sa isang tabi at dadamdamin natin ang pagka-stroke. Katulad ng iba na nasosobran sa pagdaramdam kasi nga sila mga dating breadwinner. Tapos na-stroke, nawala ng trabaho, umuwi sa pagka-stress. At pagka napuno ka na ng pagka-stress, uuwi sa pagka-depress. At yan po ang nakakatakot dyan pag ikaw ay na-depress. Yan po dapat nating paglalabanan. Isipin po natin, tayo po ay laging punong-puno ng pag-asa sapagkat po tayo ay buhay pa. Ayan. Hindi habang panahon ay ganyan ka, isipin mo, darating din ang ating panahon na tayo ay makakabangon. Darating din ang panahon na yung wala ka na mararamdaman sakit, hindi nakakalakad ka na, wala ka na mararamdaman na kahit ano, kasi nga ikaw ay pumanaw na. Hindi mo, biro lang. Joke lang, joke. Darating din ang panahon na tayo ay lalakas. Ayan. So, hindi ka naman pwedeng lumakas nang wala kang ginagawa, nakaupo ka lang at nakahiga. Abay yun it's a miracle. Kailangan tulungan mo rin ang iyong sarili. At lahat po ng aking binibigay na
na experience, yun po yung mga experience ko ay talagang totoong makakatulong. At yun po ay ayon din sa aking pag-aaral at pagsasaliksik. Ganun din po ang inyong gawin. Yan, sa kagaya ng panonood nito, basta po inyo laging tatandaan at ulit-ulitin yung video kung hindi nyo agad masabayan. Yung pwede nyo pong ulitin. Ayan, para makuha nyo at isama nyo sa daily routine araw-araw. At mayroon din time management na kagaya sinasabi ko. Kung mag-exercise ka ng alas 7, alas 7. Kung mapalyahan ka man, hindi ka nakapag-exercise. Ay, nakalimutan ko mag-exercise ng umaga. Pues, sa hapon, may hapon. Maganda rin mag-exercise ng hapon. Kaya, yan. Gawin natin lagi yan. Araw-araw, huwag tayong mawawala ng exercise. At galaw lang ng galaw. Huwag kang mapapako na lamang sa upuan. Pagkagaling sa upuan, magpapaakay. Ibalik mo ako sa higaan. Ayan. Ganon. At ang isa ko pang tip nga pala doon sa mga nautal, ibibigay ko na rin sa inyo kasi kakaprasa naman ito eh. 'Di ba? Sa unan, isubsob nyo yung ulo hanggang sa kayo hindi na makahinga. Hindi, isubsob nyo yung ulo sa unan tapos sumigaw kayo. Ayan. Okay, isigaw nyo yung bakit? Ayan, nakaganyan sa unan, nakasubsob ako ng ganyan. Ikaw lang ang nakakarinig nun kasi nga may silencer na unan. Yun ang sikreto ng mga nabulol, yung laging sumisigaw ng malakas. Pero yun ay nakasubsob ka sa unan. Gawin nyo yan at maganda rin exercise yan doon sa mga nabulol. Ako nga katagal ko nabulol eh. Hindi ako naintindihan na pagka may sinasabi ako. At yan ay babalik, maintindihan nila ang sinasabi. Ayan, so maraming salamat sa panonood. At yun po ang akin naibigay na exercise at stretching. At disclaimer po ulit, ako po ay hindi doktor o hindi rin ako physical therapist. Ang sa akin lang po ay binabahagi ko ang aking experience na nangyari rin sa akin at mga itinuro rin sa akin ng mga PT. Ayan, so yan po ay batay lamang sa aking experience at sa aking pagsasaliksik at sa aking pag-aaral. Sineshare ko naman sa inyo para bawas gastos din. Para yung mga katulad ng mga kasama nating stroke na hindi nakakakuha ng therapist ay magagamit ninyo yan. Basta sundin nyo lamang at gawin nyo. Ayan. Kaya maraming salamat sa panonood at bago po tayo magpaalam ipapaalala ko din sa inyo yung mga bago pa sa akin channel ay like nyo ito at please subscribe my channel at ang pinakamahalaga ay inyong may share ito sa ating mga kapatid na na-stroke para naman may bahagi natin ang mga exercise at stretching at unti-unting pagbangon ng mga stroke na kagaya natin, lalong-lalo na sa mga minamata na matatagal na na-stroke pero makikita nila na nakakabangon. Di ba maganda yun? Kaya nga lagi nating iisipin at ito lagi nating tatandaan. Tayo ay gagaling, lalakas, titigas. So maraming salamat mga ka-stroke. Ito po si Dagsmanian Flores na nagsasabi sa inyong maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat ng mga na-stroke na lumalaban. I love you all.